Salitan. Ang linaw naman nito, Pausto. Hindi ka lalaki kang usap. Oo. Mula ngayon, hindi ka na tatawaging Pausto. Kundi Paustua. Paustua ka na. Mahilig ka palang magkatuwa. Oo. Ito, Revelation chapter 1, verse 18. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, said the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty God. Din sabi ni Juan dito sa chapter 7, verse 17, basahin natin. And I saw him, Pausto, sabi niya, at nakita ko siya. At dumapa ako sa aking paa na parang lantay na patay. At nakita ko ang kanyang kamay at ipinatong sa aking ulo. At nagsabi, huwag kang matakot, Pausto. Ako ang una at ang huli. Ako ang nabubuhay at tignan mo. Namatay ako at muling nabuhay. At hawak ko na ang pinto at hawak ko na ang susi ng kamatayan magpakailanman. Amen. Ano daw, bro? Di ba? Ang pagluhod ay pagsamba eh. Ito, mas matindi. Patira pa, parang namatay si Bautista. Ay, Bautista si Bilabid. So ano ba yan? Hindi ba niya sinamba? Parang ang namatay. Thank you. Okay, Pausto, sagot uli. Pausto, sagot, Pausto. Ay, ako na ba? Kala ko Oo, para salitan. Ay, makasagot ano? ka, para salitan, Kala ko makakasagot ka. may magpapahayag pa. Sige. Saan na ba yun? O, yun lang naman yung ano ko eh. Kasi ako may napakita ako, unang Pedro 3:15. Ang linaw eh. Oh, kayo ang magtanong, may mababasa ka ba na sambahin bilang Panginoon? Meron, ayan no. Yan ang malinaw na sagot. Sambahin bilang Panginoon. Oh, saglit lang ha, may oras naman eh. Oh, balik natin. Kaya nga sa inyo, patunayan nyo talaga. Kung Diyos talaga ang Panginoon Kristo, ipakita nyo yung mababasa, sambahin bilang Diyos. Ang Panginoon Kristo. Wag yung kung ano-ano yung talata. I am the Omega Alpha. Ang Diyos yun eh. Diyos mismo yun eh. Oh. Kung ano-ano mga talatang pinagkakana nyo, hindi nyo naman iniiba nyo yung kahulugan eh. Igalang ninyo yan, oh. Ang linaw-linaw, saan na yun? Oh. Ayan, oh. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Nabasa man, ganyan ang mag-ano ng hamon. Oh, Pausto, may mababasa ka ba sambahin bilang Panginoon? Meron na yan. Letra por letra. Ang bira, oh. Ang hamon ko sa inyo, mababasa. Salitang mababasa, ibig sabihin mababasa. Nasaan hanggang ngayon di nyo pa napakita sambahin si Kristo bilang Diyos? Wala. Oh, magkatoliko na kayo, mag-iglesia ni... Okay, Jack, ikaw naman. Sagot uli. O, sino ba? Sino sumunod? Si Paul. Ayan, tanong, sagot. So yan, na-slide ang dila ni Fausto. Sabi niya, Diyos naman yung Alpha at Omega eh. Sino naman nagsasalita doon? Sa sinabi ni Jordex, di ba? Sino yung umamin na siya yung Alpha at Omega? Di ba? Yung anak, si Kristo yun.
Kaya umamin na rin si Fausto, no? Giniba niya yung kanyang sarili. Inaccept niya yung argumento ni Bro Jordix, di ba? Oh, ito basahin ko ulit yung sa sinabi ni Jordix. So, anong sabi ng Panginoon dito? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasulukuyan, nakaraan at darating. Ano pang sabi niya dito sa pahayag 22? Basahin natin. Sabi niya dito sa 22:13, at sinabi ni Jesus 12:13, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at wakas. So inamin na rin ni Fausto, kasi maliwanag naman to dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, di ba? Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Sinira mo na naman yung sarili mo, Fausto. Yung sa Hebreo kanina, malinaw na malinaw. Inutos ng Ama, sambahin ng mga anghel yung kanyang anak. Sino ba yung anak? Panginoong Hesus. At ano sabi ng Ama? Ang iyong trono o Diyos. Hindi Diyos. Di ba? Okay, Fausto, ikaw ulit. Sagutin mo na naman yon. Recorded tayo i-upload natin sa YouTube yan. Yung replay. Ayan. Talaga namang yung ang nagsasalita doon, wag mong dayain, Paul. Ang nagsasalita doon, ang Panginoon Diyos talaga yun, makapangyarihan sa lahat. Yun ang Alpha Omega, talagang may sinabi ang Panginoon Diyos doon. Wag mong iba yung pagka-Alpha Omega ni Kristo. Wag mong iparehas. Wag manalibong. Katutubo ang pagka-Alpha Omega ng Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ay yun, bigay lang yun, kaloob. Pambihira to si Paul, Talaga, manang-mana kayo kay talibong, Huwag mananalibong. Bakit may sinabi ang Panginoon Kristo, iisipin nyo. Makapangyarihan sa lahat. Alam nyo ba yung salitang makapangyarihan sa lahat? Ibig sabihin nun, walang makakapantay doon sa lahat nga, Ibig sabihin, pag salitang makapangyarihan sa lahat, hindi mo yun mapaparusahan, Paul. Yung Diyos na kinikilala nyo, pinarusahan, tinadyakan, dinuraan. Ganyan kayo. Ganyan kayo mag-isip. Binaba nyo masyado yung katangian ng totoong Diyos. Ginawa nyong mahina. Hindi makapangyarihan yun. At hindi papayag ang Diyos, Ang tao ang nagkasala sa Kanya. Siya yung magbabayad. Diyos ang magbabayad. Ano yun? Napakatigas naman ng nyo. Para ang Diyos pang Diba? Kung tama yung iniisip nyo, naging tao ang Diyos para sa ating mga kasalanan. Labo nun, bro. Mag-isip-isip kayo maigi. Hanggang ngayon, hindi nyo pa napakita kung anong talata. Hamon kayo ng hamon. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo nabasa. Sambahin si Kristo bilang Diyos. Wala. Okay, ikaw naman, question mark, magtanong kay Fausto. At si Fausto ulit, sasagot. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. God exiles Jesus, giving him the name above all names, so that every knee should bow and every tongue should confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Ang Diyos po ay loving and merciful. Hindi po siya katulad sa inyo. Gumaganti. Nagdadasal 'di ba kayo ng Ama, ipaghiganti niyo kami. Ama, 'di ba? Ay, bawal 'yan, Fausto. Intindihin mo muna kasi essence of God. Essence of God.
God's very nature that